Sa gitna ng paghihirap, kay Yahweh ay dumalangin. Panginoon, ako ay dinggin kapag ako ay tumataghoy. Digin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nito ang aking kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot, pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Yaring aming pananabik, Panginoon, ay higit pa sa bantay na naghihintay sa pagsapit ng umaga. Purihin ka, aming Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Magandang umaga po sa iyo, aming Panginoon. Patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan, aming Panginoong Jesus. Sa mga oras po na ito ay nais ka namin pasalamatan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa nagdaang isang linggo na bagamat may mga karamdaman, Panginoon, may mga sakit kaming naranasan, ay mas nangibabaw po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Kaya salamat po, Panginoon, sa pagpaparanas ng kagalingan sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa pagpaparanas ng kaginhawahan. At salamat po, Panginoon, sa iyong pagsama sa aming mga buhay sa nagdaang linggong ito. At alam po namin, Panginoon, na ikaw yung siyang nag-sustain sa aming mga buhay at ikaw po, Panginoon, yung patuloy na nagpo-provide ng aming mga pangangailangan. Kaya sa mga oras na ito, aming Panginoon, sa umaga pong ito ay nagagalak, Panginoon, ang aming mga puso na sa iyo sumamba. Nasasabi kami, Panginoon, masaya kami na makasama ka at makatagpo ka, Panginoon, sa mga oras na ito. Bagamat mayroon po ulit konting pagbabago, aming Panginoon, sa aming sitwasyon, which is kami, Panginoon, ay nasa online service po ulit. Pero alam namin, Panginoon, na epektibo yung platform mo na to para mas maabot mo kami at mas mabless mo kami, Panginoon, sa ganitong uri ng pagsamba. At idinadalangin namin, Panginoon, sa pagkakataong ito, ang kabuuan ng aming pagsamba. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak na siyang naglingkod at mga maglilingkod, Panginoon, lalo't higit ang iyong anak na siyang tatayo upang maging daluyan ng iyong mga salita sa umagang ito. Pagpalain mo siya, aming Panginoon, at pakaingatan kasama ng kanyang mga pamilya. Ihanda mo, Panginoon, ang aming mga puso at aming mga isip sa pakikinig
at maging talim, Panginoon, ang mga salitang aming maririnig na siyang susugad sa aming mga pananampalataya. Ang pangalan mo, Panginoon, at ang iyong kapangyarihan ang siya lamang maitaas sa umagang ito, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang mga salitang ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan sa Aklat ng Efeso, Kapitulo 4, talata 25, hanggang Kapitulo 5, talata 2. At narito ang nasasabi: Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo ay bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo ay magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. At huwag ninyong saktan ng kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulayaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Mapagpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Pagbasa po ng Ebanghelyo ay matatagpuan sa Aklat ni Juan, Kabanatang 6, talatang 35 at talatang 41 at 5 hanggang 51. Ako po ay inyong sundan, tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon. Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Nagbubulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niyang, "Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama at ina. Paano niya masasabi ngayong bumaba ako mula sa langit?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin, malibang akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, "At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo
ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Pakatandaan ninyo ang sumampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako nga ang tinapay na magbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sino mang kumain ito ay hindi na mamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito, at ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Tayo po ay pinagpala ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Amen. O dakilang Diyos, kami po ay patuloy na nagbabalik sa inyo ng mga biyaya na ikaw ang nagkaloob. Diyos na nagpapala, Diyos na nagkaloob ng aming ikinabubuhay. Tanggapin mo po ng may taos-pusong pasasalamat ang mga kaloob, Panginoon, ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sapagkat sa mga biyayang ito ay patuloy naming nalalasap, patuloy naming nararanasan, patuloy na itataguyod, Panginoon, ang pangangailangan namin sa araw-araw. At hayaan mo po na sa mga biyayang aming ibinalik sa inyo, Panginoon, kami po ay maging daan upang ang mga biyayang ito ay magamit sa ikasusulong ng gawain mo, Panginoon, sa aming iglesia, O Diyos. Matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng ministeryo namin, O Panginoon. Lord, ikaw po ang magbalik ng siksik, liglig at umaabaw pa sa mga anak mo na nagkaloob ng mga biyayang ito. Ito po ang aming pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. In the darkest night, when you have
tayong kalagayan at kalusugan sa ating lahat ng mga kapatid. Bagamat marami sa ating mga kapatid sa ngayon dumaranas ng karamdaman, ngunit lakip sa ating mga panalangin, personal ko pong panalangin at panalangin ng Iglesia, ang patuloy na pag-iingat at ang kagalingan ng Diyos para sa kanila. Tayo po muna ay manalangin. Banal naming Diyos, humihingi po kami sa iyo ng karunungan upang maunawaan namin ang iyong kalooban at kaisipan. Basbasan mo po ang aming pagsasama-sama sa pamamagitan ng plataforma na ito at gawin mo po makabuluhan ang pagsamba ng iyong mga anak. Alaya ka pong kumilos, aming Ama, at manahan sa aming diwa ang mensahe nito sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa panahon si Jesus ay narito sa lupa, kasama ang kanyang mga alagad at sa mga araw ng kanyang pagtuturo, maraming paraan upang ipakilala niya ang kanyang sarili. Partikular po sa aklat ni Juan, kung ating babasahin, napakaraming mga paghahambing ng kanyang sarili ang Panginoong Yesus. Makikita natin dito sa John 15 na ipinresenta at pinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang tunay na puno ng ubas sa John 15. Sa John 1:29 ay makikita po natin dito na ipinapakilala ng Panginoong Yesus sa kanyang sarili bilang Kordero ng Diyos, the Lamb of God. Naroon din sa John 8:12 yung kanyang pagpapakilala at pinaklaim niya ang kanyang sarili bilang ilaw ng daigdig o light of the world. Sa John 14, Jesus presented himself as the way, the truth, the life. Sa John 10, pag nakita natin ito, makita natin dito na pinapatunayan ng Panginoong Jesucristo at gusto niya ipahayag sa atin ang kanyang sarili bilang isang mabuting pastol. Siya rin ang buhay at muling pagkabuhay sa kanyang pagpapahayag sa John 11, verse 25. Sa araw na ito, ang paghahain ni Jesus sa kanyang sarili bilang isang tinapay na nagbibigay buhay. Noong isang linggo ay pinag-aralan natin ito, yung unang bahagi nito, na ipinapakilala niya ang kanyang sarili, bagamat alam natin na hindi lubos na maunawaan ng mga tao na sumusunod sa kanya ang kanyang ibig pakahulugan. Bakit ka sinabing siya ang tinapay na nagbibigay buhay? Ang tinapay ay siyang staple food ng mga tao sa Palestina. Ang tinapay ay sineserve, kaya pag sinabing staple food, ibig sabihin, laging kasama na kinakain, kasama ang iba't ibang mga ulam. So, ito ay gawa sa wheat, yung para siyang, para siyang palay, pero hindi naman. At ito ay ini-stock nila inside sa kanilang mga warehouse, may mga bodega sila upang ito ay hindi mabulok. So, ang mga ina ng tahanan po, ang karaniwan at ang iba ay mga alipi na babae, ang siyang gumagawa at nagmamasa o nagluluto nito. Sa Palestina, ang tinapay ay mayroong napakatinding pagpapahalaga. At ito ay kinoconsider nila na banal na pagkain din sapagkat naniniwala sila ayon sa kwento ng kanilang mga ninuno na ang tinapay ay katulad ng mana na directly na nanggaling sa langit na ibinigay ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Kaya meron siyang matinding pagpapalaga. Bukod sa ito ay isang pangunahing pagkain na bubusog sa tiyan ng mga tao. Mayroon din itong pagpapahalagang pangrelihiyon sa mga tao doon sa Palestina. So Jesus claimed to the people in front of him, doon sa mga tao na kaharap niya, kine-claim niya sa kanila na hindi nakakakilala kung sino siya. Ang alam nila, si Jesus ay may libreng pagkain at maraming pagkain na maaaring ibigay sa kanila. Ang mga tao ito ay naghahanap kasi ng makakain. Ang pagtanaw ng Panginoong Jesucristo sa mga taong ito na kausap niya ay dumaranas ng pagkagutom at mayroon siyang iniaalok. Ang kanyang sarili bilang tinapay na magdudulot ng kabusugang pangwalang hanggan ay higit na pangangailangan ng mga taong nagugutom. At itong mga taong ito
hindi lang po sila gutom physically, kundi sa pagtingin ng Panginoong Jesucristo, sila ay mga taong gutom sa espiritualidad. Kaya nga natatandaan nyo nun, ang sabi ng Panginoong Jesus, ang habag niya ay dumaloy sa kanyang puso sapagkat ang pagtingin niya sa mga taong ito, sila ay mga tupa na walang pastol. Ibig sabihin, meron silang kakulangan sa sense of belonging. Wala silang leader, kaya hindi nila alam kung saan sila paroroon. So, tingnan natin that these people ay maaaring sila'y nagugutom physically, yes. Pero mas pinapakita ng Panginoong Jesucristo na nakikita ng Panginoon ang laman ng kanilang puso't isip, higit ang kanilang kagutuman sa espiritual na mga bagay. Pag-usapan nga po natin ang kagutuman. Pag sinasabi natin kagutuman o gutom, yung physical hunger, yung kagutuman ng ating katawan, kailan ba tayo nagugutom? Kailan ka nakakaramdam ng gutom? Una, syempre, kapag wala ng laman ng tiyan mo, wala ka kasing kinain na mismo ang meal or maaaring wala kang makain, naturally, nagugutom ka. Nagugutom ng tao kapag yung kanya din namang kinain ay na-digest na convert na into energy, at ikaw ay nagtrabaho, kaya ikaw ngayon ay parang makina na naubos na, na-burn na yung gasolina, kaya nagugutom ka na naman. So, na-exhaust, kumbaga. Nakakaramdam din ng tao kapag namomotivate siya at nakakakita ng maraming pagkain. Marami siguro sa inyo nanonood ng nagbumukbang, yung tinatawag na ito yung Korean show, food show, kung saan pinapakita ang marami at magana at malalaking mga volume at amount ng pagkain na kinakain, at dahil doon, nakakaramdam ka syempre ng gutom. Ang bunga po ng pagkagutom, hindi naman ito kaila sa atin. Ito ay nagbubunga at nagdudulot sa atin ng panghihina, nanlalambot ka, nabibingi, lumalabo ang mata, sinisikmura, at ang marami pa dito ay umiinit yung ulo. Kaya kapag palagi kang gutom, maaaring magdulot ito ng sakit, ng malubhang sakit, ng malubhang karamdaman, at maaari din dumagdulot ito sa iyo ng kamatayan kapag pinabayaan natin ang pagkain. So, malaki po yung panganib na maaaring danasin ng isang tao na nagpapabaya sa kanyang pagkain kapag pinawalang bahala niya ang pagkagutom. Sa aspeto po ng ating pagiging mananampalataya, sa aspetong espiritual, alam niyo po ba na maaari din tayo na makaranas ng spiritual hunger o kagutumang spiritual, katulad din ng pagkaranas natin ng physical hunger. Kailan nangyayari ito? Nangyayari ang kagutumang spiritual kapag nagnanais tayo, nagde-desire, gustong-gusto na lumago at lumakas. Nais natin na gumulang o mag-mature bilang Kristiyano, at meron tayong pangangailangan ng katatagan, kapayapaan, at pagnanasang maging mabuti at kasiya-siya sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Para ba pakiramdam mo, hindi pa sapat yung ginagawa mo, parang may pakiramdam mo, pero ka pang kailangan na maranasan, tanggapin. Kaya you ask for more. Gusto mo pa. Yun yung aspeto na sa spiritual hunger, lagi kang excited, lagi kang nasasabik, at pakiramdam mo ay kulang pa. Hindi ka pa nabubusog when it comes sa matututunan mo sa Word of God, sa experience, sa karanasan, at sa paglago mo bilang Panginoon, bilang Kristiyano. Meron din pong spiritual hunger na nararanasan mula sa hanay ng mga hindi nakakakilala ng personal sa Panginoon. Sila yung mga tao na feeling disconnected. Sila yung mga tao walang koneksyon. Walang koneksyon. Maring walang koneksyon sa kanilang kapwa, walang koneksyon lalo tigit sa Panginoon. Wala silang sense of purpose. Para ba ang takbo ng buhay nila, panala lang sa dilim. Wala silang nagiging goal. Wala rin silang nararamdamang fulfillment. Walang naging magandang katuparan ang kanilang buhay. Parang wala lang. Parang, sumusunod ka lang sa agos ng buhay. Hindi ka nakakaranas ng kagalakan, at yung passion mo,
para sa yung buhay na lumago at magkaroon ng mabuting relasyon sa kapwa at sa Diyos, ay hindi yon ang priority mo. So maaaring ito ay nasa kalagayan din ng tinatawag na spiritual hunger. Karaniwan po na nagdudulot ito ng depresyon. Malungkot kasi, walang sense yung buhay nila, walang katuturan ang buhay nila. Parang sabi nga, nasa dilim, bahala na bukas at sunod lang sa agos, sabi nga. Ano ba ang kailangan natin? Bilang mga tao, na katulad ng mga tao ito nakaharap ng Panginoon, hindi nila maunawaan ang sinasabi ni Jesus na siya ang tinapay na nagbibigay buhay, siya ang tinapay na nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Paano natin ma-overcome ang kagutuman na ito? Sa physical hunger, sa gutom natin, sa katawan natin, sa tiyan natin, ang kailangan natin ay pagkain. Pero alam natin, ang pagkain ito ay temporal lang. Ibig sabihin nun, pansamantala lang ang busog. Ang kabusugan ay dinudulot at matapos natin na magamit, ma-convert yung pagkain into energy at magamit natin ang energy, ang lakas natin na ito, mamaya lang, gutom ka na naman. Kasi temporal ito nauubos siya, nawawala, nagagamit. So we basically need food para mawala yung gutom. We basically need food para ma-nourish, para ma-supplement ng pangangailangang lakas at sustansya ng ating katawan. And we basically need water to ease the thirst. Magkapatid ito, kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng inumin. So, pag tinignan natin doon sa buhay natin na physical sa ngayon, ay kumakain tayo ng temporal food. Kumakain tayo ng pagkain temporal lang, panandalian lang, nauubos lang. For temporal body, sa katawan natin na panandalian lamang din natin, ang tinatawag dito, sa tolda natin ito, upang tayo ay mabuhay sa temporal world. Kaya, kumakain tayo ng pagkain na uubos para sa isang katawang nasisira at samantalang tayo ay nabubuhay sa pansamantalang daigdig na ating tinitirhan. Naalala ko na sinabi ng Panginoong Hesus sa mga tao na kanyang harap na yung mga ninuno ninyo, kumain din niya ng tinapay, yung mana. Pero sabi dito, sila ay namatay din. So makita natin dito na yung temporal, mga temporary things, mga material things, mga physical, mga katawa, mga pagkain na ito ay kinakain, ngunit nagdudulot na muli ng gutom at nauubos. So paulit-ulit lang ito. Pero ang gusto ng Panginoong Hesus, gusto natin ng Panginoon na tayo ay mabuhay eternally. Jesus wants us to live eternally. Yung panghabang panahon. And He offers bread of life. Inahainan tayo ng Panginoong Hesus ng tinapay ng buhay upang tayo ay hindi lamang mabuhay ng pansamantala kung hindi tayo ay mabuhay ng pang-walang hanggan. Sabi ng Panginoon, ako ang tinapay, ako ang tinapay, ako ang tinapay na kailangan ninyong tanggapin at kailangan ninyong kainin. So, paano ba natin tatanggapin? How do we have the bread? How do we have that bread? Paano tayo magkakaroon ng tinapay na ito na nag-o-offer ng buhay na walang hanggan? So, una, ang sinasabi ng Panginoon sa verse 47 hanggang 48, pakatandaan ninyo ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. So, ito yung una na bagay na dapat na gawin at pagdesisyonan at piliin ng mga tao na manampalataya, maniwala tayo sa Panginoong Jesucristo. Katulad ng mga taong ito na nasa harapan ng ating Panginoon, hindi nila mapaniwalaan si Jesus as the bread of life kasi alam nila na si Jesus ay napakababaw lang ng kanilang pagtingin at pagkakilala. Simply, Jesus was a son of Joseph and Mary. So, napakababaw lang ng kanilang pagtatangi sa kay Jesus. At dahil dito, ang sinasabi ng Panginoong Yesus, it's more than that. Kung ako'y kilala ninyo by name, dapat masigit niyo pa ako na paniwalaan, masigit niyo pa akong pananampalatayanan.
Yung kabila ng paniniwala sa mga bagay na hindi natin mga sukat na akalain, mga bagay na hindi pa nangyayari, ngunit ating sinasampalatayanan na mangyayari. At iyon ang nais ng Panginoon. Yung mga bagay na gagawin niya, yung mga bagay na ibibigay niya, yung mga bagay na kaya niyang gawin, yung hindi natin nakikilala ang Panginoong Yesus bilang siya lamang si Jesus na isang anak ng karpintero. Si Jesus na karpintero at anak ng isang karpintero. Subalit si Jesus, higit pa doon bilang isang tinapay na maaaring magbigay sa atin, hindi lamang ng pansamantalang kabusugan, kundi ng kabusugang pangwalang hanggan. Ang sabi ng Panginoon, ang pangalawa na kailangan tanggap gawin ay manampalataya kayo sa akin dahil, ang sabi niya, ang kumain o tumanggap kay Jesus bilang tinapay na bumaba sa langit. Ang tinapay ay ang aking katawan. Sabi niya, na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Yung tanggapin natin. Alam niyo, kaya tayo pagka nagko-communion, lagi natin binibigyan ng diin na ito ang tinapay, ito ang katawan ng ating Panginoong Yesus. At pag tinatanggap natin yon, kaya yung salitang communion, ay ibig sabihin nito, came from the word in union, pakikipag-isa, nakikiisa tayo sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin nun, nasa atin ang Panginoon at higit yung pananampalataya natin at higit yung ating pakikiisa sa Kanya. So sabi dito, hindi lamang ikaw ay maniwala at manampalataya, kundi tanggapin mo siya. Kumain means to accept. Kaya pag sinabi tayo pupunta kami sa bahay ni ganon, kami ay makikikain, di ba? Kasi yung pakikikain, ito ay hudyat ng pagkakaroon ng isang mas malalim at napakalapit na relasyon. At ito ang gusto ng Panginoon. Kung gusto natin na maranasan ang kabusugang pangwalang hanggan na idudulot ng Panginoong Jesucristo sa magitan ng pananampalataya natin sa Kanya at pagtanggap sa Panginoong Jesucristo, tinatanggap natin ang Kanyang iniaalok. Bilang tayo na mananampalataya na tumanggap at kumakain ng tinapay ng buhay na ito, ano yung gesture? Ano yung mga bagay na dapat natin ginagawa para masustain? Kasi yung sabi natin, yung tinapay na tinapay na material, nauubos siya, nagugutom, nawawala, nako-consume. Pero yung tinapay, ang Panginoong Jesucristo, kung tatanggapin natin sa ating buhay, kailangan meron tayong nagiging gawi, nagiging asal, para masustain natin yung ating tinanggap at pananatili ng Panginoon. Sabi dito, ang una na dapat natin gawin, kailangan na ang kabanalan ay dapat na nasa ating puso at sa ating isip. Tandaan natin na ang tinanggap natin ay isang Jesus na banal. Tandaan natin ang ating sinasampalatayanan ay isang Diyos na banal. Kaya kailangan maranasan din natin at magkaroon ng pagmamalasakit ang ating puso at ang ating isip sa pamumuhay ng may kabanalan. Bagamat tayo ay naging makasalanan at naging matuwid lamang tayo sa harapan ng Diyos, tinuring tayong matuwid ng Panginoon sa pagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Ngunit ito ay isang oportunidad, ito ay isang karapatan, ito ay isang katwiran na dapat na ating ipamuhay, yung holiness. Pag sumakita natin ang isang buhay na namumukod tangi. Pag sinabi natin set apart life in holiness, namumukod tangi. Hindi ka bumubukod. Ibig sabihin na bumubukod kasi walang ka ng kapwa-tao. Hindi yon. Kundi ikaw ay namumukod tangi. Sinisikap mo na ang buhay mo ay namumukod tangi. Pangalawa, kailangan na ang relasyon mo sa Diyos ang iyong first and foremost na priority sa buhay. Sa lahat ng iyong mga priorities, sa lahat ng iyong mga dreams, mga pangarap mo, sa mga commitment mo, sa mga trabaho, sa influences mo, na nararanasan, ginagawa mo, pag nakikipag-commit ka, yung bang relasyon mo sa Diyos ay naaapektuhan.
Kapag ka ba ikaw ay nangangarap, baka damay dito yung relasyon mo sa Diyos. Baka ikaw'y naghahanap ng trabaho, ngunit ang trabaho ito pala ay magpapalayo sa iyo sa relasyon mo sa Diyos. So dapat, first and foremost, your relationship to God is your topmost priority. Ito yung dapat na nagiging gesture ng isang tao na tumatanggap at naniniwala at nananampalataya sa isang Jesus na tinapay ng buhay. Pangatlo, dapat na maranasan natin yung excitement. I am always excited. Excited ka para sa pagpupuno ng iyong spiritual tank. Alam niyo tayo mga kapatid, meron tayong tangke. Meron tayong spiritual tank. Yung spiritual tank na ito, kailangan na lagi nang pinupuno. Yung drum ng tubig. Natatandaan ko nung araw, kapag kang tag-ulan, meron kaming drum doon ng tubig sa gilid ng bahay namin. Nakatutok po yun doon sa alulod. Masayang-masaya ang inang ko kapag malakas na malakas ang ulan kasi hindi na namin kailangan pumunta doon sa patubig kasi meron na kaming instant na panlaba doon sa drum na nakatutok doon sa alulod. At masayang-masaya siya pag nakikita niyang punong-puno. At pagka nangangalahati na naman, sasabihin niya, sana umulan mamayang gabi. Sana umulan mamayang gabi. Yung desire niya na sana yung tangke, yung aming drum ng tubig ay mapuno. Ganun din po. Mabuhay natin. Kapag yung ating spirituality, yung ating buhay na ito sa buhay natin ngayon, na-exhaust tayo, napapagod tayo. Lalo tigit sa crisis na dinadaanan natin, napapagod tayo. At doon sa pagkapagod natin, nauubos, na-exhaust yung tangke, yung spiritual tank natin. Ang ending, parang makaramdam mo, pagod ka na, parang makaramdam mo, ako ba, pinakikinggan pa ni Lord sa aking mga prayer. Mga kapatid, dapat excited ka. Na sa oras na ang tangke, yung spiritual tank natin, yung tangke natin, ay dapat na excited tayo, lagi yung pinupuno ng Panginoon. Sabi doon sa Psalm 130, verse 4 yata yun, sabi doon, ay nasa akin, I will eagerly trust. Ako ay laging masasabik. Masasabik ako ng may pagtitiwala na sa pagtugon ng aking Panginoon. Nakita yung nasasabik for the filling up of our spiritual tank. At ito yung nakikita natin na dahil ito yung dahilan kung bakit gustong-gusto natin nasa Panginoon tayo upang hindi tayo makaranas ng gutom. Yung spiritual tank natin na pupuno. At kung ito may nauubos na muli sa pakikiharap natin sa maraming challenges ng buhay, ay excited ko ulit sa kinabukasan upang punuin ng ating Panginoon ng lakas yung ating mga spiritual tank. Pang-apat, gusto nating sabihin na kapag ka ikaw ay nanampalataya, gusto nating sabihin na kapag ka ikaw ay tumanggap at in union with this bread of life, Jesus, as the living bread, ay naniniwala ka na si Jesus ay katulong mo sa pagdadala ng lahat ng iyong mga pasanin. Meron ka ng partner sa buhay, hindi ka na nag-iisa, sapagkat ito ay katiyakan at anyaya ng ating Panginoon sa Matthew. Sabi niya, sino man na nabibigatan, na lubha sa kanyang pasanin, kayo ay magsipan ito. Magaan ang aking pamato. At ito'y paanyaya ng Panginoon. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, maranasan niya na mayroong kang katuwang, mayroong kang kasama, mayroong kang kabalikat, na nakikishare at bumubuhat totally sa iyong mga burden, nakikishare at natutuwa, nakikigalak sa iyong mga victories at nagdudulot sa iyo ng victories at nananalo kayong lagi sa laro at sa battle ng buhay. Jesus is always the reason why I live. Dapat si Jesus ang dahilan bakit tayo nabubuhay. Because Jesus as the bread of life is our means of existence and Jesus as our living bread. Hindi siya ang tinapay na katulad ng maraming mga tinapay na inaamag, nabubulok, nawawala, nasisira. Sapagkat ang ating Panginoon ay hindi kumukupas, hindi nawawala ang kanyang mga pangako, nilalapigit ang kanyang pag-ibig at pag-care sa ating lahat. Ano lang ang kailangan natin gawin? Sa verse 56, ang sabi, "Kung kumakain ng aking laman at umiinom
at ako naman sa Kanya. When we take this bread, when we believe in this bread, when we partake this bread of life, mga kapatid, at tayo ay nananatili. Yung pananatili natin na ito, ang katiyakan sa kawalan ng gutom, sa kawalan ng uhaw ng isang tao. Bakit ba napakaraming mga tao na hindi kayang isustain ng kayamanan ang kanilang pangangailangan sa espiritual na buhay? Marami tayong mga patotoo na narinig sa mga prominenteng tao na ang kayamanan ay hindi nagdulot sa kanila ng kakontentuhan at kabusugan ng buhay until they found Jesus as their personal Savior and Lord. Nawa mga kapatid, manatili tayo sa Panginoon. Sapagkat palagi ko sinasabi, mapalad tayo, we have found Jesus. And now that Jesus is introducing Himself to us as the living bread, ito yung kailangan natin. Masampalatayanan, tanggapin, at ipamuhay that we live by this bread, Jesus. sarili sa amin bilang isang pagkain na hindi na muli kaming magugutom. Hindi na kami paulit-ulit na magugutom. Maraming salamat, Ama, sapagkat hindi natatapos ang iyong pag-aanyaya. Ang mga tao kaharap mo noon, 5 taon na nakakaraan, ay ganun pa rin ang pag-aanyayang sinasabi mo at ipinararating mo sa amin sa pamamagitan ng iba't ibang kaparaanan. Maring Panginoon, ang health crisis na ito ay nagdudulot na sa amin ng gutom. Maring ang health crisis na ito ay nagdudulot na sa amin ng kauhawang spiritual. O kung minsan man, Panginoon, ay physical hunger, physical thirst. Ngunit, Panginoon, hindi kami dapat na umalis sa iyong kandili at sa iyong pag-ibig upang ikaw, O Jesus, ang magsilbing pagkain spiritual
nabubusog at pupuno sa aming mga spiritual tank. In Jesus' name, Lord. At ngayon mga kapatid, tanggapin natin ang biyaya at pagpapala ng ating Diyos, Ama sa Langit, ang paglingap ng Panginoong Jesucristo, ang siyang sa atin ay tumanglaw at ang kanyang kahabagan ay manatili at dumaloy sa buhay ng lahat ng mga anak na tumatanggap at nananampalataya sa Kanya. Lalo digit ang pakikipisan ng Banal na Espiritu ang siyang sumaatin mula ngayon at magpakailanpaman. Amen.